naghahanap tayo ng isang proyekto ng bansa o mula sa administrasyon para mabigyan tayo ng solusyon. Sila naman, Marlon, ang pilit nilang ginagawa ay yung pagsusulong ng mga paraan para sila ay long-term sa kanilang posisyon. At ito nga ay magre-resulta sa ikinatatakot natin na no election sa 2028 dahil gusto nila na sila ang mananatiling nandyan dahil alam nila, we all know and they all know what they did last summer. Aminin man nila sa hindi, ginagamit ng mga local officials at ng mga congressman ang mga nakapwestong barangay officials at SK officials. Ngayon, pag ikaw nakapwesto, Kapitana Pamela, syempre ayaw mo na may eleksyon. Ayaw mo na may kalaban dahil unang-una baka masilat ka at baka matalo ka. At ano yung pangako na naririnig natin? Suportahan nyo, wala nang eleksyon ngayon darating na November. Sa barangay level, ha? Sa barangay level. Suportahan nyo na wala nang barangay and SK elections para hindi na kayo maalis sa pwesto, hindi na kayo mapalitan. Basta suportahan nyo rin yung kandidato ni mayor, kandidato ni congressman at suportahan nyo rin sakaling ibaba hanggang barangay level ang usapin ng pagpapalit sa saligang batas. Pero Tapos Marlon, ang masaklap, Pam, alam mo ba, kahapon may nakita tayong text message. Tinatanong yung mga mayor kung gusto ba raw nila na ipagpaliban uli yung barangay at sangguniang kabataan elections. Diba sa oras ng bagyo, sa oras ng kalamidad, yan pa ang gusto nyong pag-usapan. And nakakatakot to yung ganong klaseng yung ganong klaseng survey ba matatawag doon? O pinapakalap nilang pipirmahang manifesto? Kasi ito yung tinatatakutan natin na paghahanda ito ng no election at paghahanda ito ng charter change. Marlon, habang tayo sa bayan ng Pilipino ay naghahanap ng isang long-term na proyekto para iangat ang nararanasan natin ngayon sa mga pagbaha, sa mga korupsyon, sa ekonomiyang papagsak, papalubog, naghahanap tayo ng isang proyekto ng bansa o mula sa administrasyon para mabigyan tayo ng solusyon. Sila naman, Marlon, ang pilit nilang ginagawa ay yung pagsusulong ng mga paraan para sila ay long-term sa kanilang posisyon. At ito nga ay magre-resulta sa ikinatatakot natin na no election sa 2028 dahil gusto nila na sila ang mananatiling nandyan dahil alam nila, we all know and they all know what they did last summer. 'Di ba? Hindi pwede, Marlon, na sa gitna ng isang flood control corruption na hindi pa nabibigyan ng hustisya, magkakaroon tayo ng no election. Because that means to say that this poor quality of service to the Filipino people will have to remain the same or even get worse kapag sila pa rin ang nakaupo dyan. Hindi natin dapat payagan. Narinig mo? Narinig nyo yung kulog? Grabe, ang lakas no. Pam, ipaliwanag lang natin etong hinihinging manifesto sa mga mayor. At syempre, pagka mayor, puro tao nila yung mga barangay officials. Karamihan dyan. Aminin natin sa hindi. Aminin man nila sa hindi. Ginagamit ng mga local officials at ng mga congressman ang mga nakapwestong barangay officials at SK officials. Ngayon, pag ikaw nakapwesto, Kapitana Pamela, syempre ayaw mo na may eleksyon. Ayaw mo na may kalaban dahil unang-una baka masilat ka at baka matalo ka. At ano yung pangako na naririnig natin? Suportahan nyo, wala nang eleksyon ngayon darating na November. Sa barangay level, ha? Sa barangay level. Suportahan nyo na wala nang barangay and SK elections para hindi na kayo maalis sa pwesto, hindi na kayo mapalitan. Basta suportahan nyo rin
yung kandidato ni mayor, kandidato ni congressman at suportahan nyo rin sakaling ibaba hanggang barangay level ang usapin ng pagpapalit sa saligang batas. Kaya meron pong eleksyon, dati every 3 years pa ang barangay elections Ngayon dahil sa batas ng RA 11935 yata yun, hindi natin not sure. Every 4 years na ho ito. At ito yung inaabangan ng iba, na yung iba mga dismayado ng mga kababayan natin na walang ginagawa si barangay captain kundi puro papogi lang, walang ginagawa si SK kundi puro pa-travel lang sila ng abroad, mga junket. Ang kailangan nila yung proyekto at kailangan nila ng bagong namumuno sa kanilang mga barangay. Ang nangyayari? Dahil nga, kapag pinagpaliban yung barangay at sangguniang kabataan election, sila pa rin. At itong mga to, bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang alkalde, susunod at susunod ito sakali mang may kagustuhan na suportahan ang pagpapalit sa saligang batas. But because as of yesterday, Marlon, morning, no, ang survey question po, ito. Will it be okay if the barangay elections will be moved to October 2028 only after the national elections? Please let me know. And so far, ang nag-yes po na mga syudad nasa 53. Syudad po ang pinag-usapan natin dito Sila po ang nag-yes na. Nasa 53 yeses na po. At ang no, 22 lang. Kaya kailangan nating matakot. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating ipahayag ang hindi nating pagsang-ayon sa isang baluktot na paraan para sila ay manatili sa kapangyarihan. Hindi ho maganda. Hindi ho maganda ang bantayan to, Pam. Kailangan bantayan to at tutulan yung pagpapaliban ng barangay at SK elections. Kasi kung matatandaan natin, Pam, lumabas sa balita to yung Supreme Court, sinabi na nila na hindi na dapat matuloy yung hearing, yung election ngayong November 2026. At dapat wala nang makakapigil dito. Ang problema nga, yung paggapang ng administrasyong ito na hindi magkaroon ng barangay at SK elections dahil ang mga nakapwesto ngayon, sorry sa termino, tuta na nila at talagang tagasunod na nila. At anuman ang naisin ng mga ito, gagawin nila. Bakit kailangan may barangay at SK elections? Para mapalitan na yung mga tamad at yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK officials. Bakit kailangan ng barangay at SK elections? Para naman bigyan ng pagkakataon yung iba na tingin ng mga kababayan natin sa kanilang barangay na mas meron pang higit at nararapat na magtrabaho. Bakit kailangan ng barangay at SK elections? Para yung familiarity, Pam, na mayor. Hayaan nyo naman, iba naman ang namahala ngayon. At ang problema, dahil nga sa dumi ng politika, ultimo mga barangay at mga kabataan natin na opisyalis ng sangguniang kabataan, nagagamit na rin ng dumi ng politika ni na mayor, vice mayor, councilor, at pati nila congressman. Gaano kadumi, Marlon? Dahil tayo'y nakatanggap ng tawag nung isang araw at nagkikwento yung isa sa mga stakeholders na kasama sa meeting na ikinwento sa atin, no? Na may pulong di umano sa Disneyland, Marlon, at sinasabi na, Madam, may isang opisyal na nakaupo na hindi naman siya ahensya, isang GOCC lang, no, Marlon, pero makapal ang mukha, astang makapangyarihan, at nagsabi sa kanyang madam na niluluhuran na kala mo Diyos kong ituring. Ang sabi, hindi pwede na makulong tayo sa 2028 kay Sara Duterte. At ang sinasabi nila, at sinasabi nitong taong to, hindi pwede yung mga personalidad na nakalinya ngayon na pwede ninyong i-consider na maging puppet president ninyo sa 2028. Dahil ang mga iyan, hindi natin nasisigurado, sabi nung taga-GOCC na yun hindi daw nila nasisiguro na hindi sila ipapakulong
dahil sa mga taong nakapaligid, di umano sa mga personalidad na pinili na nila. Marlon, ito ang nakakagalit eh. May personalidad silang kino-consider na nakalinya sa Duterte. At sinasabing yun ang pwede nilang maging presidente. Pero ang sinasabi naman na dun sa taong yun, kaya lang, although in fairness lahat sila, hindi na, parang consideration lang, but hindi sila confident na sila nga yung magpapatuloy ng karumal-dumal na gawain ng nakaupo ngayon. Dahil nga, may mga considerations na yung mga tao nakapaligid, baka gusto silang ipakulong at makontrol naman kung sino yung taong yun. So, nag-isip sila kung sino pang mga personalidad ang nakalinya sa kanila. Wala silang maisip, Marlon. That's why this no-el direction nila, na no election. Because it cannot be... Sabi. Yes. Pam, sa madaling sabi, Pam, dahil alam nila na walang pantapat, wala silang ipantatapat kay BP Sara, mamarapatin na nilang wala ng barangay at SK elections. Dahil mas madali nilang masuhulan itong mga barangay officials na ito at itong mga SK officials na ito para sila naman ang gagamitin nila sa pandaraya, pangaharas, at ano pang klaseng kadumihan sa darating na 2028 elections. Kaya dapat po tayo, mga katetet, kaebon, lahat pati yung mga local officials dyan, umamin kahit hindi, natalunan o hindi nakapwesto ngayon. May minamanok din kayong barangay officials na gusto nyong kumandidato sa darating na November. Dapat to tutulan at dapat ituloy ang barangay at SK elections ngayong darating na Nobyembre taong 2026. Yes, Marlon. Batiin natin, i-shout out natin si Joy. Shout for Joy, Marlon. Wow. Hi, Miss Pam, Sir Marlon. Masayang-masaya po ako. First time ko naabutan ng live nyo. Lagi lang kasi akong naka-replay watching from Qatar. Ingat po kayong lahat na apektado ng baha. Mag-iingat ka rin dyan, Joy. At sa pamilya mo na nandito sa bansa, sa Pilipinas, mag-iingat din sila. Diba? Yeah. Marami pala, Marlon, no? Yung mga first-timer na halos nanonood ngayon ng live because nga, kapag 8 a.m. na, either patulog na sila or wala nang access dahil nasa trabaho na. Tama. So, sa mga kababayan natin abroad, no? Malaking bagay po yung ginagawa nyo, pag-share, pag-comment. Tuloy lang po natin to. Hikayatin pa natin yung iba, pero yung iba hindi mo na kailangan hikayatin, Pam. Sabi ko nga kanina, yung mga netizen na ayaw makisawsaw sa gulo o ingay ng politika, personal na silang nagpapahayag ng kanilang galit. At tuloy-tuloy lang. Kasi alam natin na baka sakali lang, makonsensya ang Bongbong Marcos. Kung hindi na ako karapat dapat dito. Hindi na ako dapat maging presidente at baka mag-resign. Pero eto, hanggat inutil ka, Bongbong Marcos, mag-resign ka na. Inutil ka dahil hanggang ngayon wala kang naipakukulong na kontraktor, wala kang naipakukulong na kamag-anak mo, partikular ang Martin Romualdez, at ikaw mismo, kayo ng asawa mo si Lisa Araneta Marcos, ang nagdidikta sa hindi ng independent na Senado, sa mga tagasunod yung senador, na hindi na matuloy ang flood control scandal hearing kasi tatagos sa inyo at pangalan nyo ang sasambulat kung sino ang mastermind ng multi-trilyong anomalyang ito. Si Sir Adrian Pascual patulog pala. Sir Adrian, patulog ka na. Nagpaka-stress ka pa sa amin. Ngayon namin, sorry boss. Sorry. Meme na. Good night po. No, Marlon, I was just, ano nga ba yung sasabihin ko, na starstruck kasi ako kay Sir Adrian Pascual eh. Ang ibig sabihin nito, Marlon, yung kawalang election na yan na direction nila, tapos ang sasabihin nila, ang Duterte ang kapit tuko sa kapangyarihan. Kagaya ng sinasabi ni Sandro Marcos doon sa interview niya, no? Na sila yung nanghingi sila daw ang magbibigay ng ganitong mga pangalan or posisyon sa ganitong agency, sa kanila daw ang SP, sa kanila daw ang House Speaker and all. Parang baliktad naman sa kwento ni Sandro Marcos kung maitutuloy nila tong no election na to. Dahil, Marlon, Sandro will never make it on a national level like the Senate.
hanggang Congress ka na lang siguro. Maybe after Congress, Marlon, ano ka na Believe lang. it, aabutin mo. Sana. Kaya lang, Marlon, sa nipis niyan yan, makakalaya yan. Sa Tatagos sa rehas. ano, no? Tatagos. Hindi, ibig sabihin, siguro, ang magmamahal sa'yo, yung mga kakailyan mo na lang sa Ilocos. Pero maswerte ka na kung mahalin ka pa rin nila, ha? Pero, ang nakaka-disappoint dito, Marlon, wala man lang sa anak ni Marcos na at least iba ang direksyon sa kanyang tatay. Look at Inday. Look at Inday. Duterte siya. Pero hindi siya nagpaka-kiss ass sa ama niya. Hindi nga natin nakitang tumambay ang magkakapatid na Duterte sa Malacanang, Marlon. The Tama. first time we saw them, and the last time probably we saw them complete, nung inaugural na ni PRRD. Yung Tama. maliit pa si Kitty noon Marlon. Nakita mo yung picture na yun. Power photo yun Yung ang liit pa ni Kitty. And then, sino yung mas madalas nating makita? Dahil siya yung parang pinaka-first lady ni PRRD. Inday Sara. Yeah. Diba? Si Inday lagi ang katabi niya sa mga functions, sa mga, let's say, State of the Nation visits, yung mga ganyan, diba? So, hindi natin nakita yung magkakapatid na para sabihin kasi nagbabasa ako ng comments, para sabihin sa comment section na yung tatlong nakaharap yung tatlong magkakapatid. No way. No way, Jose. I don't think so. Actually, kilala po namin. Hindi na yan, Pam. Hindi, alam ko, ayaw din ni PRRD na, di ba, yung mga anak niya. And, Pam, ang kwento nga, di ba, bago ka makalapit kay PRRD noon, talagang katakot-takot na harang pa ang mangyayari. At ultimo yung mga anak. Kasi, yun yung management style ng isang Duterte. Yun yung Duterte brand of leadership. At ang punto rito, walang nakikialam sa anumang government policy na kamag-anak ni PRRD. Samantalang ngayon, mayroong isang babae sa palasyo ng Malacanang na hindi naman ikaw ang binoto at hindi ikaw ang merong mandato, pero ikaw talaga ang kumukumpas, nagmamando at ikaw ang nasusunod dyan. At ang asawa mo, palamuti lang. Di ba meron nga sinasabi, siya naman talaga ang tunay na presidente. At yun ang bintang sa'yo, Lisa Araneta Marcos. Sabi ni Patatutini, Noel is somewhat a violation of the Constitution since it disenfranchises the electorate and violates the... Actually, hindi po siya somewhat a violation. It is a violation of the Constitution. No? Na wala ruling na pa, may ruling na ang Supreme Court diyan na kailangan matuloy at kailangan magkaroon ng election ngayong November 2026. So, anong bendalo na naman ang gagawin ng Palasyo ng Malacanang dito? Well, Marlon, ibabalik natin sa Korte Suprema. Gaano ninyo titindigan yung inyong interpretasyon ng batas na kailangan magkaroon ng eleksyon? Kasi hindi pwedeng may interpretasyon kayo, pero wala kayong execution. Hindi pwede kasi, Marlon, ito interpretation namin. Tapos, later on, kapag binendalo, wala lang, ang sasabihin nyo lang, we did what we have to do. In-interpret na namin. Dapat Supreme Court ang magsalita. Ang problema sa Supreme Court, hindi naman magsasalita yan kung wala magpapile ng petisyon. Ang problema pa, may nagpile nga ng petisyon, ang tagal naman nilang inaaksyonan. Paano? Kung November 2026 na at hindi natuloy yung eleksyon para sa barangay at SK, tapos nagdesisyon pa lang kayo ng December. Ano desisyon nyo uli? Moot and academic na yan. Hindi na natuloy yung election. Yan ang problema nga, yung sense of urgency. And tama, Pam, di ko nabasa nakaraan yung message ni, may isang message tayong kaibigan na nagsabi, no? Sa Supreme Court, pag gusto, maraming paraan po. Pag ayaw, maraming dahilan. At wala kaming nakikitang dahilan kung bakit kukupad-kupad kayo at ang tatamad nyo para dinggin at maglabas ng isang malinaw na desisyon sa mga sandamakmak na petisyon na nakasampa na sa inyo. Ano uli yung pinagugutan natin, Pam? Yung moot and academic na sinasabi nyo na pagpapapigil dapat sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And muli, nakakatakot yung salitang moot dahil katulad nung pambansang budget na inahabol natin na anomalya, at talagang punong-puno ng kurakutan, sasabihin nyo, moot na yan kasi nagastos na yung pondong yan.
sana kumilos na ho ang Supreme Court at please, sana hanggang mamaya may baha sa Padre Paura. Pangit itong panawagan ko. Sana may baha sa Padre Paura, particular lang sa Padre Paura. Sana may baha rin sa Macapagal Boulevard, particular lang sa Senate premises para maramdaman ng mga Supreme Court justices at ng mga senator judges kung gaano na nakakaperwisyo ang baha dahil na rin sa nakawan sa flood control projects. Yung moot and academic na yan, Marlon, it's like giving us no options at all. Where dapat di tayo, ito yung dapat ito yung malaya tayong nakakapili. Kaya lang para sabihan ka ng supremist, 'di ba? Yung Supreme Court, 'di ba? Yung pinakamataas para sabihin sa yung moot and academic na yung kahit lumalaban ka pa, no choice ka na. Wala nang pupuntahan yung laban mo. Ganun kasi yung interpretasyon natin diyan sa decision na ginawa nila sa moot and academic na yan, no, Marlon. And Marlon, tama ka. Masama at hindi maganda na humiling tayo, sana baha sa Senate, sana baha sa ganito. Pero Marlon, ewan ko kung when was the last time we were there, yung 18 Marines at sila Kong Mike, yung pumunta sila doon. 'Di ba? Yung nagkaroon ng Senate siege. Yun yung nandun tayo sa premise ng Senado, no? Although not inside but outside, Marlon. Nakita mo ba yung mga ginagawa at tinatambakan na parte ng dagat? Oh, may mga reclaim area ron pa mo. Yung mga reclaim area. Sa ISB building, bahagi ito ng reclamation area nung panahon pa ng matandang Marcos. Oo. Pero, yan, sa sitwasyon na yan ngayon, yan magdudulot din talaga ng baha balang araw. Actually, nagdudulot na yan ng baha, Marlon. Tabunan mo ba naman yung parte na yan? Saan dadalo yan tubig? Di ba? Sa mga gilid-gilid. At sino yung mga gilid-gilid? Sila yung mga informal settlers. At sila yung mga kabahayan na mga ordinaryong tao. Yun ang masaklap pa, yung puro urban planning. Yun ang masaklap. Meron na naman ako emergency alert. Orange warning. Mag-ingat na. And when we say yung mga tao nasa gilid-gilid na yan, Marlon, hindi naman pag sinabing gilid-gilid talagang freeway. Hindi Yung gilid-gilid na yan na lang yung espasyong nakita nila sa maliit pang espasyo. Kaya ang tubig, walang dadaluyan. Tama ka, ayan na naman ang alert, Marlon. So, at binabanggit natin mga nabibiktima ng baha, yung mga kabahayan lang. Mayroong mga maliliit na establishment, yung mga may negosyong maliliit, parlor, sari-sari store, machine shop, na pinasok din ng baha. Ito na nga yung pinagkakitaan mo na lang, napaperwisyo pa dahil nga walang maayos na gobyerno, walang presidente ng Pilipinas na nagtatrabaho at salip ang nakikita natin, ninanakaw pa yung pera ng sambayan ng Pilipino. Well, titignan natin ngayong araw na to, Marlon, kung gigising ng maaga si Bongbong Marcos matapos ang ilang materials na nakita natin siya ay sineserenade ng isang pianist ng, I don't know if it was last night or that's an old material, we don't know. Pero this is not the Marcos that we want to see, or ever since naman, Marlon, hindi niya na-fulfill yung pagiging presidente niya dahil walang Pilipinong nagrereklamo ngayon sa baha kung ginawa ng tama ni Marcos yung kanyang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Higit lalo kung tamad ka at wala kang malasakit sa mga kababayang Pilipino. Yon. So abangan ho natin mamaya kung magkakaroon ng impeachment at dapat maintindihan natin, impeachment trial, no? At dapat maintindihan natin kung hindi man matuloy dahil una na, kagabi pa lang, Marlon, ang Quezon City nagpahayag na ng kanilang official na announcement na walang pasok ang eskwela. Pero meron silang, anong tawag sa ganun? Yung, wait, sorry ha. Meron silang synchronous or asynchronous na learning modes, alternative learning modes today, no? So maaaring walang physical face-to-face class pero merong online. Pero again, Marlon, paano to laging ma-off ka agad? Kailangan mo talaga matapos, no? Ay, hindi. Sorry. Pero Marlon, ito yung sinasabi natin. Yung mga nag-i-struggle na pumasok sa eskwela,
na tumatawid, Marlon, sa ilog, na ang ilog tumataas yan, ha? Tumataas yan kapag lalong ganitong maulan. Paano kung wala silang wifi? Ano ang alternative learning mode sa mga estudyanteng gustong pumasok, gustong matuto, pero walang paraan? Yan, This is masakit. another story. Ang alam lang nating story, Marlon, sinusuong nila ang baha, ang bagyo, ang ilog para makatawid sa kabilang bundok dahil nandun ang paaralan. That's another story. Yung education ng mga batang yan. Yung bakit kinakailangan nila na tumawid at sa dangerous manner para makapag-aral. Diba? And then again, our issues of flood control. And so many other issues na interconnected. Pam, Diba? tama yung issue mo. Paano kung walang internet? Paano kung yung mga libro mo nalubog din sa baha? Paano Oo. yung ultimo laptop mo o computer desktop mo nalubog din sa baha? Paano ka pa makapag-online class yan? Ang dami ng problema ng Pilipinas na masosolve lang ito kung iba na ang Pangulo. Ramdam ko yung Marlon. Yung iba kasi sasabihin, napaka-materyoso naman ng dalawang to. Laging ganun ang basis. Kasi alam mo, Marlon, na-experience kong manakawan ng cellphone na hulugan. Alam mo, wala na yung cellphone sa'yo, pero hindi mo naman maikatwiran sa bangko na nanakaw po eh. Hindi, babayaran mo pa rin yun. What if hulugan ng desktop, hulugan ng laptop, hulugan ang bahay, hulugan ng sasakyan? Kotse. Diba? And Pam, kung na-experience mo, Pam, na-experience mo manakawan ng cellphone. Marami rin nagtatanong, na-experience na rin ba ni Pamela na manakawan ng halik? Pwede ba hulugan din, Pam? Manakawan ng halik. Grade 3. Wow! Grade 3 pala, piligera na. Ganda eh. Nechi ka? Ang gigigil. Ayos ng biglang pag nanakaw yung halik pa yung nasa isip mo. Sira ulo ka talaga, Marlon. Pasensya na ho na binukas natin ang ganito kaagang mga oras sa inyo ng pagbabalita sa isang negatibong mga datos o mga pagbabalita. Hindi ho natin maiwasan eh. Hindi natin maiwasan. Pasensya na kung nagsisimula tayo na toxic ang mga balita dahil sa mga panahon na to, na dating masaya naman ang kabataan, na kagaya ng inabot ng kabataan natin, Marlon, na kapag umuulan, excited. Kasi, andyan na yung bangkang papel. Nandyan na yung rubber boat mo na gawa sa Spartan, sa tsinelas, di ba? Sa tsinelas. Andyan na yung ang mga bata masayang maliligo sa ulan. Nandyan yung mga bata na masayang maglalaro sa ulan, di ba? Pero ngayon, kapag umulan, yung kaba ng magulang, triple. Dahil para sa kaligtasan ng anak, kaligtasan ng buong pamilya, kaligtasan ng mga bagay na pinaghirapan nila. So, hindi na ho masaya ang ulan ngayon dahil sa kagagawan ng kagaya ng isang Paulo Ortega, no? Na ang nagawa na lang, ito Marlon, baby to ni Tambaloslos. Attack dog to, BFF to ni San. Pero saan kumapit? Sa panalangin. Hindi naman mali yun, pero opisyal ka kasi. At isa ka sa mga napangalanan na tumanggap ng maleta. Sama mo na sa panalangin mo, ha, Paulo Ortega. Yung mga kababayan nating binaha, hindi alam paano uli makakapagsimula. Paano bibili uli ng mga bagong kagamitan sa bahay? Paano mahuhulugan yung mga binahan nilang sasakyan? At sama mong ipanalangin na yung iba, dahil alam nila, hindi nila alam paano mag-umpisa, baka magnakaw at kumapit sa patalim. At tataas na naman ang krimen. Tapos dahil sa bahang ito, Pam, lalala na naman yung mga problema nating pangkalusugan. Leptospirosis, dengue, ang daming ang daming domino effect niyan dahil lang sa maling pamamahala ng Administrasyong Marcos. Tapos, nasaan ang ayuda? Yung umuulan ng ayuda, Marlon, financial assistance nung eleksyon, wala ngayong mga panahon na to. Totoo. Wala. Totoo. Dahil wala na si speaker.
Marlon, meron tayong tinulungan ka lumapit, no? Na ma-endorso sa DSWD dahil nangangailangan, Marlon, 60,000 pesos para sa 2,000 pesos na oral chemo na kailangan niya for the whole month. Of course, we do the math. The whole month will cost you 60,000 pesos. Lumapit sa DSWD. Nag-pay, maswerte namang na-include sa payout. And guess what? How much ang nakuha? Sa 60,000 na kailangan, Marlon, 3,000 pesos. That is only 1 day of an oral chemo for 2,000. Kulang pa sa 1,000 para makapag-second day siya ng kanyang oral chemo. At yan ang pinagmamalaki mo, Larry Gadon, Ted Herbosa, na tinitingala tayo yung healthcare system natin, di ba? At yan din, Bongbong Marcos, yan ang gusto nyo. Ang lungkot pa, ang laki ng problema ng Pilipinas. At malaking problema ni Marcos. Kung tapos na yung administrasyon ni Marcos, Pam. Alam niyo po kung ano ang isa sa pinakamakapangyarihang mga pagpapahayag? Ito po ay yung galing sa OFW. Kaya ho kayong mga taga abroad na talaga namang ang turing natin modernong mga bayani, Marlon, magsalita ho kayo. Magsalita, magpahayag ng hindi ninyo pagsang-ayon sa kalidad ng panunungkulan na meron ang isang Marcos. Magsalita ho ang lahat. Saldi ko, nagtatago ka, magsalita ka na rin. At binitin mo lang kami sa mga serye ng video mo dahil bakit naareglo ka na rin ba? And muli, yung panawagan natin sa bansang Amerika, malaking tulong po si Saldi ko para mapatunayan nyo na ang mga tao sa ICC ay mga korap at tumatanggap ng suhod. Yes. So nagsimula ang araw natin na masama ang panahon, masama ang mga balita, pero never po natin gagawin na maging masama tayo sa ating kapwa at hindi ho dapat natin gawin na maging masama tayo sa ating bansa. So patuloy lang ang laban sa buhay, Marlon, at kung meron pong mga progress ng pagbabalita mamaya, susubukan din namin bumalik at magbigay din ng pahayag sa inyo. Itatry po natin. Pero sa ngayon, ito po muna. Marlon, may mensahe ka, pero maraming salamat sa maagang kulay mula kay Miss Elmi 2025. Maraming salamat po. Marlon, anything else? Manatili lang hong ligtas at syempre ingatan natin ang ating kalusugan. Yung mga pwede nating damayan ng mga kababayan natin na nabiktima ng baha, mga kamag-anak, pabuto tayo ng konting tulong sa abot ng makakaya natin. And huli, wag po tayo makontento lang ng pagpuna lang ng ganito nangyari. Ilabas po natin to sa social media dahil baka ho makonsensya lang yung administrasyon at merong mag-resign sa Malacanang. Baka lang. Sana, no? Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat po na magsisimula ng araw nila ngayon, sana po meron tayong kapeng mainit na maiinom at meron tayong maalmusal ngayong oras na ito. Maraming salamat. Muli ako po si Pam, sa ngalan din po ng ating kaibigan na si Ibi Hugalbot, na si Inday Sara ang kanyang presidente. Nauna, ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. At ako naman si Marlon na inip na sana si Inday Sara na ang ating presidente. Nauna. Yes, good morning everyone. Ito po, isang matinding lambing po namin ang LSS sa inyo. Apektado po ang channel natin sa shadow ban. Halos hindi nga po umaabot ng ilang views, pero kailangan po namin ng tulong ninyo sa LSS. Opo, yun yung like, share, subscribe, at syempre yung DSA na. Yung DSA na lambing din na don't skip us. Dahil dito sa third floor studio, it's INP. It's nothing personal. God bless. TYL, thank you, Lord. God bless kasi si God ang laging the best. Bye pa, mag-ingat lahat. Thank you, Marlon. Bye, everyone. Mag-iingat.